Barangay Love Stories. Love Stories. Magandang araw po, ako po si Ciara Papadudut mula sa Taguig. 30 years old na po ako, dalaga, at 5 years nang nagtatrabaho sa isang BPO industry. Wala po talaga akong planong maging call center agent noong una, pero sa buhay na ito na po siguro ako dinala ng destiny ko. Kahit na hindi naman po ito ang landas na gusto kong ipursu, ay masaya po ako dahil sa trabaho kong ito ay meron naman na po akong maayos-ayos na buhay. Pangarap ko po talagang maging engineer. Actually, nakapagtapos po ako bilang civil engineer, pero hindi po napursu ang pangarap kong ito due to personal reasons na hindi ko na lamang po babanggitin. Sa ngayon ay sapat po ang income ko para sa mga gastusin. Nababudget ko rin po ito base sa mga wants and needs ko. Nakakapasyal po ako sa mga lugar na gusto kong puntahan at sa parehong pagkakataon ay nakapagbibigay din ako ng pera sa mga magulang ko na nakatira sa probinsya. Ang sagot lang naman po kasi sa pagkakaroon ng stable na buhay ay dapat marunong tayong mag-ipon, at yun po ang palagi kong ginagawa. Pagdating naman po sa usaping love life, nagkaroon po ako ng boyfriend for 5 years. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Allen, na manager sa isang sikat na fast food chain dito sa Pilipinas. Nagkakilala kami sa isang dating app kung saan ang aksidente kong pag-swipe right sa picture niya ay nauwi sa isang romantic relationship. Ka ba talaga? Parang hindi naman ah. Ang ganda naman ng bungad mo. Pwedeng good morning muna kasi first time lang natin magkikita. Ay, sorry. Good morning. So, hindi ba ako mukhang 5'9"? Parang hindi. Well, tama ka naman. 5'9" ako sa app. Pero sa totoong buhay mga around 5'7" ako. And a half. 5'7" and a half. May half talaga? Oo, importante yun. So parang inaamin mo na fake yung nasa profile mo, ganon. Kasi nagsinungaling ka sa height mo eh. Huwag mo sabihing hindi ka rin 25. 25 years old ako. Yun, totoo yun. And technically, hindi ako nagsinungaling kasi tinan mo to. Matataas sa mga suot kong sapatos. Kaya kahit i-measure mo ang height ko ngayon, 5'9" ang lalabas. Hindi ka naman palagi nakasapatos eh. Bakit? Big deal ba sa'yo ang height ng lalaki? Hindi naman, pero syempre, mas romantic pa rin kung mas matangkad yung guy, di ba? Mas matangkad pa rin naman ako sa'yo ah. Di ba 5 flat ka? Uy, hindi ako 5 flat ha. Excuse me, 5'2" kaya ako. Maliit pa rin yun. May problema ka sa maliliit? Wala naman. Cute nga eh. Wala naman pala eh. Teka, ba't ba napunta tayo sa height? Ikaw nagsimula eh. Ano ba maganda? How about family? Family? Ako, may sariling pamilya na ang father ko, tapos yung mother ko naman tindera sa probinsya. Saan ang province mo? Pangasinan. I see. Ilan kayo magkakapatid? 5 kami magkakapatid, pangalawa ko. Talaga? Pareho pala tayo. Pangalawa rin ako eh, pero 3 lang kami. Wala na kaming parents, tapos may kanya-kanya na rin kaming buhay na magkakapatid. Hindi na kayo magkakasama? Hindi na eh. Naiwan yung panganay sa dati naming bahay. Siya na nakatira doon ngayon kasamang family niya. Yung bunso naman, nagtatrabaho ngayon sa South Korea, factory worker. Eh ikaw? Solo na rin. As early as 18 years old kasi, ako na bumubuhay sa sarili ko. Simula nung parehong mawala parents namin, kanya-kanyang sikap na kami magkakapatid para pag-aralin at buhayin ang sarili namin. Kailan mo huling nakita mga kapatid mo? Matagal na. Hindi ko na maalala eh. Hindi ba kayo close? Sabihin na lang natin na wala masyadong intimacy sa aming magkakapatid. Pero sa pagkakaalam ko, nagkakausap pa yung ate ko tsaka yung bunso. Bakit naman ganon? Kayong 3 na nga lang ang natitira, hiwa-hiwalay pa kayo. Nung bata kasi ako, medyo neglected ako.
Alam mo na, middle child. Favorite nila mama at papa yung pangatlo kasi nga bunso. Palaging spoiled, palaging pinapaboran. Yung panganay naman, suportado sa lahat ng bagay. Kasi siya yung inaasahang maging provider pagdating ng panahon. Ako? Wala lang. Parang nandyan lang para makompleto yung pamilya. Ang lungkot naman ng ganun. Kaya nga nung lumaki ako, natuto na akong wag dumepende sa ibang tao. Parang bumababa kasi yung self-worth ko nung ma-realize ko na di pala ako nabibigyan ng sapat na atensyon ng pamilya ko. Masakit pala yun. Hayaan mo. Pagdating sa akin, never mong mararanasan ng ganong bagay. Weh, totoo ba yan? Oo, promise! Papadudod for 6 months ay nag-date kami ni Allen bago kami naging official couple. Aminado naman ako na noong unay, hindi po ako physically attracted sa kanya. Pero sa pagtagal ng pagsasama naming dalawa, ay unti-unting nagbago ang pagtingin ko sa kanya noong nakilala ko na ang totoong Allen. Nagtatrabaho pa po ako noon bilang barista sa isang well-known na coffee shop. After 1 year ay nag-decide kami ni Allen na magsama na sa isang apartment. Naghanap kami ng matutuluyan sa Makati at doon ay nag-live-in kaming dalawa. Papadudot mas lalo pang lumalim pa ang relasyon naming dalawa ni Allen simula noong nagsama kami sa isang bubong. Daigo pa ang nasa cloud 9 noon dahil para akong nakabingwit ng isda sa dagat na kompleto industry ay doon na po nagsimulang lumaylay ang relasyon naming dalawa ni Allen. Aminado naman po akong marami akong naging pagkukulang pero dahil naman ito sa pagiging busy ko sa trabaho. Hindi po madali ang nilipatan kong trabaho. Bukod sa nakakapagod na night shift ay dumagdag pa ang pagiging stressful at toxic ng working environment ko. Kaya ang dating solid at almost perfect na relasyon namin ay unti-unting lumabo sa loob lamang ng 2. Oh, mahal. Hindi ka pa pumapasok? Anong oras na? Malilate ka na. Nagpaalam ako sa work ngayon na hindi ako papasok. Talaga? Bakit naman? Masama bang pakiramdam mo? Or may lakad ka? Anniversary natin ngayon, di ba? Nakalimutan mo na naman ba? Oh my gosh! Anong date na ba ngayon? 29 na ba? Hala mahal, sorry. Alam mo namang iba na ang body clock ko ngayon, di ba? Minsan nalilito na talaga ako sa mga dates, lalo na night shift ako. Okay lang. At least ngayon alam mo na. Last year ganito rin tayo eh, kaya hindi na ako nag-expect. Sorry na. Galit ka ba? Magpahinga ka na. Lalabas tayo mamayang gabi. Nagpa-reserve ako sa favorite resto natin. Off mo naman mamaya, di ba? Oo! Wala akong pasok mamaya. Promise, babawi ako sa'yo tonight. Tsaka nag-book nga pala ako ng hotel sa Tagaytay. Doon tayo magse-celebrate bukas. Bukas? Hala! Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit? May problema ba? May team building kasi kami bukas sa Rizal. 2 araw yun. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Seryoso? Mahal naman. Akala ko nasabi ko sa'yo eh. Yun na nga lang yung araw na magkakasama tayo. Tapos ilalaan mo pa yung time na yun sa trabaho? Sorry. Hindi ko naman alam na may plan ka palang lumabas eh. Sabihin mo nga, mahal mo pa ba ako? O mas mahal mo na ang trabaho mo? Mahal kita. Siyempre mahal kita, Allen. Pero work to eh. Para sa future naman nating dalawa to. Anong future? May future pa ba tayo? Kasi pakiramdam ko wala na eh. Twice a week na nga lang tayo kung magkita. Gigising ako mag-isa. Papasok ako sa trabaho na wala ka kasi nga patapos ka pa lang sa trabaho mo. Uuwi ako na wala ka kasi papunta ka na sa trabaho. Daig pa natin ang LDR eh. Pero iniintindi ko yun kasi trabaho yan. Pero itong ganito, ito na nga lang yung araw na pwede tayo magsama eh. Ipagdadamot mo pa sa akin? Mahal, hindi naman sa ganun. Nawala lang talaga sa isip ko. Sorry talaga. Nakatira nga tayo sa iisang bahay pero hindi naman tayo nagkakasama. Ano bang silbi na nag-live-in tayo? Promise ko sa'yo, pagkatapos ng lahat ng to, babawi ako sa'yo. Babawi ako pagkatapos ng team building namin. Effort lang naman na gusto kong makita sa'yo eh.
Oh, nag-e-effort naman ako ah. Nasaan? Nasaan yung effort na sinasabi mo kasi hindi ko makita? Hindi ko maramdaman eh. Nagkaroon lang tayo ng miscommunication, okay? Huwag na nating palakihin to. Hindi miscommunication na nangyari. Nawala lang talaga sa isip mo na may boyfriend ka pa pala. Anniversary natin, malilimutan mo? Bare minimum na nga lang yun eh. Hindi na ba acceptable ang makalimot ngayon? Mahal, pagod na ako sa trabaho ko. Sobrang stress na ako kaya sorry kung nakalimot ako. Sorry kung nawala sa isip ko kung anong araw ngayon. Masama ba kung mag-expect ako sa'yo? Kahit i-reciprocate mo lang yung efforts ko. Yun lang naman ang hinihingi ko eh. Oh my gosh, mahal. Please naman wag ngayon. Sobrang drained na ako ngayong araw. Wag naman tayo mag-away ngayon. Okay. Pagod ka sa trabaho. Trabaho na naman. I understand. Ako naman lagi umiintindi eh. Lagi na lang. Mahal. Nakakapagod din minsan. Lalo na kung mag-isa ka lang nagbubuhat sa relasyon. Alam mo minsan, naiisip ko nga eh. Paano kung sumuko na lang ako? Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Magpahinga ka na. May niluto ako dyan na breakfast. Kumain ka bago ka matulog. Saan ka pupunta? Magpapahangin lang. Mahal, sandali lang. Pag-usapan natin to ng maayos. Natatandaan mo ba yung promise mo sa akin dati? Na hindi ka gagaya sa mga magulang ko? Na hindi mo ipaparamdam na neglected ako? 2 years mo nang pinaparamdam sa akin yon, Ciara. Papadudot kinagabihan ay sobrang tahimik ng naging dinner date namin ni Allen. Gusto kong i-explain sa kanya ang side ko pero alam kong kahit na anong sabihin ko ay lalala lang ang sitwasyon. Kaya wala akong ibang ginawa buong gabi kundi ang humingi ng tawad. Tama siya na unti-unti ko na siyang napapabayaan dahil sa work ko at hindi ko ikinakaila ang pagkukulang kong yon. Hindi rin po natuloy ang Tagaytay trip namin at kinailangan ko talagang sumama sa team building namin noon dahil kung hindi ay malilintikan ako sa boss ko. Pagkabalik ko sa apartment after 2 days ng aming team building ay hindi ko na po nadatnan doon si Allen. Wala na lahat ng mga gamit nito maliban sa isang note kung saan ay nakasulat ang mga salitang suko na ako. Ni hindi man lang siya nag-message sa akin para man lang ma-save ko ang relationship namin. Papadudod sinubukan ko siyang kontakin pero hindi na niya noon binabasa ang mga messages ko. Hindi rin siya sumasagot sa mga tawag ko. Pinuntahan ko siya sa dati niyang tinitirhan pero hindi na siya bumalik sa lugar na yon. Kinausap ko rin ang mga kaibigan niya pero tikom naman ang mga bibig nila. Gusto ko talagang isalba ang relasyon naming dalawa noon pero hindi ko ito magagawa kung ayaw akong tulungan ni Allen. Sa huli ay tinanggap ko na lamang na wala na. Tapos na ang 5 taong relasyon namin, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang buwan din akong hindi nakapag-focus sa trabaho. Tahimik lang ako noon sa work at hindi nila ako makausap ng maayos at hindi rin ako sumasali sa mga gimmick ng mga katrabaho ko. Ginamit ko na rin noon ang sick leave ko para lamang magkulong sa apartment. Mabuti na lamang at marami akong kaibigan na handang sumuporta sa akin noon. Maliban sa kanila ay naging kaagapay ko rin po ang alak. Ito lang kasi ang tanging bagay na nakapagpapamanhid sa nararamdaman ko ng panahon na yon. Palagi ako noong tumatambay sa mga bar at club, Papadudot. Kasama ang mga kaibigan ko para lamang maibsan ang sugatang kong puso. At sa pamamalagi ko sa mga lugar na yon ay isang tao po ang nakilala ko. Si Nick. Day off ko noon, Papadudot, sakto ring maulan ang panahon, perfect time para mag-senti at balikan ang nakaraan. Pero dahil pinipilit ko noong mag-move on mula kay Allen ay naisipan kong uminom sa labas. Inaya ko ang mga kaibigan ko pero dahil maulan ay walang gustong sumama sa akin. No choice ako kundi ang gumalang mag-isa.
Sa isang bar na never ko pang nasubukan, ako nagpunta, Papa Dudut. Ayaw ko nang bumalik sa favorite bar namin ni Allen dahil alam kong masasakit na alaala lamang ang ipaparamdam nito sa akin. Dahil nga maulan ay walang masyadong tao sa bar. Maganda naman ang ambience ng lugar, chill lang, at ang nakakatuwa ay hindi kamahalan ng presyo ng mga alak. Madami ring bouncers kaya hindi nakakatakot ang mag-isa. Umupo ako sa sulok at doon magsimulang uminom, Papa Dudut. Pagkatapos ko sa pang-apat na shot ng tequila ay doon na po ako nilapitan ni Nick. Hi, miss. Sorry to bother you, but can I ask you something? Yes? May maitutulong ba ako? Are you alone by any chance? No. May mga kasama ako. Inaantay ko lang sila. Oh, I see. Pwede ba kitang samahan habang hinihintay mo sila? Sorry pero mas prefer ko magantay na mag-isa. Ganun ba? I'm Nick, by the way. Nicholas, pero tawagin mo na lang ako Nick. Hi, Nick. Katulad ng sinabi ko, I prefer to be alone. Okay, I get what you mean. Naghahanap lang kasi ako ng makakausap. Wala kasi akong kasama eh. Sorry. No problem. Anyway, nice to meet you. Balik na ako dun sa boring kong table. Ba't ka mag-isa? Ha? I'm sorry? Sabi ko bakit ka mag-isa? Is that an invitation? Pwede na ba akong makiupo and join you? Nagtatanong lang ako. Okay, gets. Broken tayo ngayon eh. I see. Eh ikaw, bakit ka mag-isa? Hindi nga ako mag-isa. Papunta na rito yung mga friends ko. Talaga ba? Kahit 30 minutes na silang late? I mean, hindi ako stalker or anything sabay kasi tayong pumasok kanina. Kaya napansin ko lang. Medyo stalker vibes nga yun actually. Promise, hindi ako masamang tao. Wala namang masamang tao nga amin na masama sila eh. At teka, sandali. Oh, eto. ID ko yan. Full name, address, age, nationality, marital status. Wala naman sigurong masamang tao magbibigay ng full details nila, no? Okay, fine. Okay. Tago ko muna tong ID ko. So, pwede na ba ako maupo? Sige. Para naman may kausap na rin ako. Thanks. So, tama ako. Wala kang ang hinihintay na friends. Wala eh. Wala may gustong sumama sa akin. Same as you, gusto ko lang din uminom ngayon. Gusto ko magpaantok. May insomnia ka ba? Hirap ka makatulog? Wala akong insomnia. Hindi rin naman ako hirap makatulog. Gusto ko lang makalimot kahit sandali. Makalimot naman saan? Well, if you don't mind. Makalimot sa ex ko. Ooh! Pareho pala tayo. Pareho tayong broken hearted. Kailan ka pa broken? 3 weeks ago. After ko mag-propose sa kanya, iniwan niya ako. Oh my gosh, I'm sorry. Ano raw ang reason niya? Hindi pa raw siya ready eh. Pero it turns out, may iba na pala siyang gusto. Sakit naman nun. Sana hindi na lang niya tinanggap yung proposal mo. Pinaasa ka pa. Well, to cut all the BS short, sabi niya, ang kanyang explanation sa akin kung bakit niya ginawa yon ayaw niya raw ako mapahiya. Eh ikaw, anong nangyari sa inyo ng ex mo? Ghosted. Sinukuan niya ako. Masyado raw akong workaholic eh. Yun lang? May mas malalim pang rason behind that pero sa amin na lang yun. What are the odds, no? Na nagkita yung dalawang broken? Naku, pag mo akong simulan dyan. Hindi ako mahuhulog sa mga ganyang banat. What? Banat? Hindi! No. Hindi ganon. Walang ganon. Hindi ako pumipick up line. Sincere yung pagkakasabi ko noon, walang halong diga. Mabuti na yung clear. Hindi pa rin naman ako ready para sa relationships eh. Ako rin. So, anong pangalan mo? Pwede ko na bang malaman? Ciara. Hello, Ciara. Nice to meet you.
After that ay hiningi ni Nick ang social media ko, Papa Dudut. Masaya naman ang naging pag-uusap namin kaya nagtiwala ko sa kanya at ibinigay ko ang Facebook account ko. Pero lumipas ang 1 linggo ay wala akong natanggap na friend request mula sa kanya. Hinayaan ko na lamang siya at nagpatuloy ako sa buhay ko. Wala pa rin nagbago, para kong zombie nagigising, magpapakapagod sa trabaho para pagka-uwi ay matutulog na lamang ang gagawin ko. Paulit-ulit na ganon ang ginawa ko habang pilit kong tinatakasan ang mga alaala namin ni Allen. Hanggang sa isang araw ay isang Nick ang nag-friend request sa akin sa Facebook. Aaminin ko na nakaramdam ako ng kaunting tuwa nang makita ko ang pangalan ni Nick na biglang nag-pop up sa notification ko. Agad ko siyang inaccept at doon na po kami nagsimulang kilalanin ang isa't isa. In-entertain ko po si Nick sa buhay ko sa pagbabaka sakaling mapukaw nito ang atensyon ko mula sa ex ko. At nangyari naman yon, Papa Dudut. Kahit papaano ay nabaling sa ibang tao ang isip ko. Mabilis po kaming nagkagaanan ng loob ni Nick. Hindi ko inaasahan ang kulit niya, ibang level ang humor nito na siyang tanging nakapagbibigay sa akin ng ngiti sa kabila ng pagdadalamhati ng puso ko. Accountant po si Nick na nagtatrabaho sa isang bangko. Panganay sa 4 na magkakapatid at mula sa medyo may kayang pamilya. Pagkatapos ng 3 linggo simula noong huli kaming nagkita ay in-invite niya akong makipag-meet up sa labas para sa isang proper date. Wow! Nag-glow up ka ba in just 3 weeks? Nice. Hay nako Nick ha, wag mo akong simulan. Bubulahin mo na naman ako eh. Alam ko mabulaklak yung bunganga mo. Hindi nga, seryoso ako. You look prettier kesa nung una kitang nakita. Sinasabi mo ba na pangit ako nun? Hindi ka pangit, ano ka ba? Iba lang kasi yung setting sa bar. Madilim kasi ron. Eh dito sa cafe, nakikita kita ng maayos. Dami mong alam. So, kumusta naman? Still broken? Ay, well yeah. Ang hirap ipunin lahat ng piraso ng pusong nabasag eh. Relate. I know, really, hindi ko rin alam eh. Ako rin naman, hindi pa nakaka-move on until now. See? Pareho lang tayo. At least ako may ginagawa para mawala kahit papano yung sakit na nararamdaman ko. Alam mo, may proposal ako sa'yo. Proposal? Tungkol saan? Well, kailangan mo ng someone para mag-heal. Kailangan ko rin ng someone to do the same. Let's be each other someone. Nahihibang ka na ba? Weird lang pakinggan tong proposal ko sa umpisa. Pero the good thing about this is, it doesn't matter kung hindi natin mahal ang isa't isa. What you need to do is gamitin mo ang presence ko para makapag-move on ka. And ako naman, gagamitin ko yung company mo para makapag-move on din ako. Sounds like a good plan, right? In short, maggagamitan tayo. Parang ganun na nga. Alam mo ba kung bakit natagalan ako bago kita i-add sa Facebook? Bakit nga ba? Days after nating mag-meet sa bar, plano ko nang mag-self-destruct. Sobrang broken ako to the point na gusto ko nang umalis sa mundong to. Ang hirap lang tanggapin na after mong ibigay ang lahat sa isang tao, bigla ka na lang niyang iiwan para sa ibang lalaki. And then, nakilala kita. Naalala ko kung gaano ako kasaya habang kausap ka. Kung papanong nawala yung sakit na nararamdaman ko kahit panandalian lang. So, doon ko na-realize na kailangan kita. Kailangan ko ng isang taong sasalo sa akin while I'm at my lowest. So, para sa sarili mo lang pala tong offer mo sa akin. Paano ka makakasigurong makaka-move on din ako kapag ginawa kitang rebound? Well, for starters, nakipag-meet ka sa akin ngayon dito, di ba? Kailangan mo ng distraction kaya ka nakikipag-usap sa akin ngayon. Alam ko na kailangan mo rin ng taong makakausap and I'm offering myself to you. Ang weird! Sobrang weird! Hindi ko alam. Naguguluhan pa ako. Tulad nga na sabi ko, weird lang to pakinggan sa umpisa. Pero pag-isipan mo, Ciara, wala naman sigurong mawawala kapag nag-try tayo, di ba?
I mean, hindi ka naman siguro may in love sa akin, di ba? No way! Oh, there you go. Then, wala tayong magiging problema kung ganun. Ako rin naman eh. Hindi ko nakikita ang sarili ko na mafo-fall sa'yo. So what do you think? Sige, pag-iisipan ko. Aaminin ko, Papa Dudut, na tempting ang naging offer sa akin ni Nick. Oo, tama siya na for a while ay nakakalimot ako sa pinagdadaanan ko habang kausap ko siya. Feeling ko ay nasa safe space ako tuwing kasama ko siya. Gusto kong tanggapin ang offer niya pero nag-aalangan ako sa maaaring maging impact nito sa buhay ko. Maaaring ang sa tulong ni Nick ay makapag-move on ako mula kay Allen. Pero natatakot ako na baka dahil dito ay masanay ako na lagi kong kasama si Nick sa puntong maging dependent na ako sa kanya. Sinubukan kong kausapin ang isa sa mga kaibigan ko ukol dito at ganoon din ang sentiment niya. Disaster in the making nga daw kapag pinasok ko ang relasyon na inoffer sa akin ni Nick. Sasaktan ko lang daw ang sarili ko lalo na't emotionally unstable daw ako. At the moment, alam ko, Papa Dudut, na mahirap pumasok sa isang no-label relationship. Lalo na't ang purpose lang naman naming dalawa ay para ma-heal ang parehong puso namin na sugatan. Pero sa punto po ng buhay kong yon ay nangangailangan talaga ako ng taong masasandalan at si Nick ang pinaka malapit na taong maaring magbigay sa akin ng comfort na hinahanap ko. Sa huli ay pumayag po ako sa gustong mangyari ni Nick. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pumasok kaming dalawa ni Nick sa isang no-label relationship. More than friends pero less than lovers. Nung una'y wala namang problema sa naging relasyon namin. Sa katunayan ay na-enjoy ko nga ang company ni Nick. Nakatulong siya para mawala ang isip ko sa nangyari sa aming dalawa ni Allen. Naging sandalan namin ang isa't isa at sabay naming kinalimutan ang traumatic past naming dalawa. Ginagawa namin ang mga tipikal na ginagawa ng magkasintahan. Ang kaibahan nga lang ay walang love na involve sa aming dalawa. Yun naman po ang original plan. Bawal ang ma-in-love. Bawal ang mag-expect. Bawal ang mag-assume. Ginawa namin ang lahat para makapag-move on, dates, travels, road trips at tumagal po ito ng mahigit 6 na buwan. May tiwala naman ako sa sarili ko, Papa Dudut, na hindi ako mafo-fall kay Nick. Ipinangako ko sa sarili ko na never mahuhulog ang loob ko sa kanya. Pero minsan ay mahirap talagang diktahan ang puso. Unti-unti ay napaibig ako ni Nick, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano nangyari yon pero late na noong na-realize kong nangyari na ang ayaw kong mangyari. Pilit kong itinago ang nararamdaman ko dahil alam kong may usapan kami ni Nick. Alam kong matatapos din ang kung ano man ang meron kami once na naka-move on na kami sa kanya-kanya naming ex. At nangyari naman po yun, Papa Dudut. Nalimutan ko na ng tuluyan si Allen. Napatunayan ko ito nang minsang magparamdam muli sa akin ang ex-boyfriend ko. Grabe, kailangan natin bumalik sa resto na yon. Sobrang sulit, no? Affordable pero pang 5-star ang mga pagkain. Galing mo talaga maghanap ng makakainan. Ako pa? Siyempre, cultured tong fake boyfriend mo, no? Talaga ba? O baka nakaswerte ka lang? Sige na, dito na ako. Hatid na kita hanggang sa apartment mo. Wag na. Andyan lang naman yung bahay ko. Bakit? May tinatago ka ba? Wala ah. Kahit pumasok ka pa sa loob kung gusto mo. Ciara. Allen? Anong ginagawa mo rito?
Ciara, busy ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? Sige, pero… Ciara, mauna na ako may bisita ka pala. Salamat sa pagsama sa akin ngayon Thank you din, Nick. Chat-chat na lang. Sige, mag-ingat ka pa uwi. Sige. Siya ba yung bago mong boyfriend? Anong ginagawa mo rito, Allen? Nagpunta ako rito para mag-sorry sa'yo. Gusto kong humingi ng tawad sa nagawa ko. Huwag mo nang isipin yun. Kinakalimutan ko na yung mga nangyari sa atin. Wala na ba tayong chance na bumalik ulit sa dati? Chance? Humihingi ka sa akin ngayon ng second chance after what? 5, 6 months? Ganong katagal, Allen? Bago mo na-realize na gusto mo palang ibalik natin yung dati nating relasyon? Nagkamali ako. Mali yung ginawa ko. Hindi ko dapat hinayaan na ma-overwhelm ako. Masyado ako nagpakain sa mga nangyari sa atin. I'm sorry, Ciara. Hindi ko dapat ginawa yun. Sorry din pero hindi na mangyayari ang gusto mo. Hinabol kita. Hinanap kita, nagmakaawa ako sa'yo na kausapin mo ko, na pag-usapan natin ng maayos yung mga hindi natin pagkakaintindihan. Na huwag nating sayangin yung 5 years na pinagsamahan natin. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ko, Allen. Ginawa kong lahat para lang makausap ka, pero hindi mo man lang ako pinansin. Tapos ngayong nasa maayos na lagay na ang puso ko, bigla ka magpapakita sa akin? Hihingi ng tawad? Ng second chance? Ano ko? Tirang pagkain na iniwan mo sa ref at babalikan mo lang kapag wala ka ng ibang makain? Gulong-gulo lang talaga ako ng mga panahong yun. Gusto ko lang naman ipaintindi sa'yo na kailangan ko rin maramdaman ng pagmamahal mo. Kasi nito mga nakaraang taon, hindi ko na nararamdaman yun eh. Eh di sana yan ang sinabi mo sa akin noong simula pa lang. Sana naayos natin ang problema. Sana naisalba pa natin yung relasyon natin. Ang ginawa mo kasi, bigla ka na lang umalis sa buhay ko. Alam mo ba kung gaano kasakit yon para sa akin? Basta mo na lang ako iniwan sa ere nang wala man lang explanation. Para mo ako sinamahang umakyat sa bundok, tapos iniwan mo ako sa tuktok. Tapos kung kailan na kaya ko nang bumaba mag-isa, bigla ka magpapakita. Pangako, babawi ako sa'yo. Babawiin ko yung mga panahong sinahayang ko. Please, Ciara. Bumalik na tayo sa dati. I'm sorry. Pero mas mabuti na lang siguro na panindigan na lang natin yung naging desisyon nating dalawa. Siya ba? Yung lalaki kanina? Siya ba yung pinalit mo sa akin? Hindi ko na kailangan sagutin yan. Kung wala na talaga, salamat na lang sa lahat. Salamat sa memories. Sa 5 years na nilaan mo sa akin. Hindi ko makakalimutan yon. Salamat din, Allen. Pasensya na sa abala. Kalimutan mo na lang na nagpunta ako dito. Papadudot 2 bagay ang napatunayan ko matapos ang pag-uusap naming yon ni Allen. Tuluyan na ako nakapag-move on mula sa kanya at nasa ibang tao na talaga ang puso ko. Nakahinga ako ng sa wakas at nakuha ko rin ang closure na hinahanap ko mula kay Allen. Sa ganoong paraan ay masasabi kong tuluyan nang nagsara ang kwento naming dalawa. Pagkatapos ng araw na yon ay hindi na kami ulit nagkita at nagkausap ni Allen. Nagtagal pa ng 2 buwan ang no-label relationship namin, Papadudot, at habang tumatagal ang mga araw ng pagsasama naming dalawa, ay mas lalong tumitibay ang nararamdaman ko sa kanya na siyang kinakatakot ko. Pilit ko naman pong pinipigilan ang nararamdaman ko pero iba talaga ang sinisigaw ng puso ko kumpara sa isipan ko. Ngayon lang ako natakot umibig. Sa 2 bagay lang kasi mauuwi ang relasyon naming dalawa ni Nick. Either magpatuloy ito at mauwi sa totohanan o matapos ito at maiwasan or maiwanan po akong sawi. Araw-araw kong nararamdaman ang pagkabagabag ng isipan ko, Papadudot. Kaya naman ang minsan kaming lumabas ni Nick para mamasyal ay nag-take risk na po ako para sa aking peace of mind. Sinubukan kong aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Pero sa kasamaang palad,
malayo sa inaasahan ang kinilabasan, Papa Dudut. Kailan tayo huling kumain dito? 2 months ago ba? Oo nga, matagal-tagal na rin. Sabi mo babalikan natin to tapos hindi na tayo bumalik. Bigla ako nag-crave ng pesto Naalala ko tong lugar na to. Yung pesto nila dito kasi hits different Actually, totoo yan. Anyway, kumusta ka na pala? Ako? Okay naman. Masaya naman ako. Ba't mo natanong? I mean, sa love life mo. Kumusta na yung nararamdaman mo para sa ex mo? Yung totoo? Tanggap ko na wala na kami. I believe totally healed na ako. Talaga ba? Wala na talagang chance na magkabalikan kayo? Nope. Wala na talaga. Yan ang sinabi ko sa kanya nung last na nag-uusap kami. That's good. Ibig sabihin, nag-work yung plan natin. Ikaw ba? Moved on ka na rin sa ex mo? Actually, matagal na. Hinihintay lang kita kasi unfair naman, di ba, kung ako lang yung naka-reach ng goal natin. Pero since sinabi mo na naka-move on ka na rin, happy ako para sa'yo. Genuinely. Salamat. Alam mo, hindi ko to magagawa kung hindi dahil sa'yo. Yun naman talaga ang plan natin di ba? Gagamitin mo ako to move on and vice versa. Nick, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Ay, ako rin. May gusto rin pala akong ikwento sa'yo. Sige, ikaw muna. Okay, ganito kasi yun Isa rin sa mga reason kung bakit mabilis ako nakapag-move on, dahil sa girl na nakilala ko. Talaga? Sino? Someone na nakilala ko sa work. Sa work? Akala ko naman. Why? Akala mo ano? Wala. Anyway, nakilala ko siya a month ago. Loreen ang pangalan niya. Ang nangyari, nilipat siya sa branch namin. Pero 1 week lang siya doon kasi agad din siya nailipat sa ibang branch. Ano naman nagustuhan mo sa kanya? Yung totoo? Hindi ko rin alam. Hindi ako naniniwala sa love at first sight At all, hindi talaga. Para sa akin sa yung malaking joke. Pero tingin ko, parang ganun yung nangyari ngayon. Ang swerte naman niya. Ako yung swerte kasi dumating siya sa buhay ko at the right time. Pinagalaw mo na ba ang baso? Ha? Pinagalawang baso? Nagparamdam. Nag-first move ka na ba? Well, yung pinaka-first move na nangyari, nakapagpakilala na ako sa kanya. So, once na matapos tayo, siguro doon na ako magpo-focus. Ipo-pursue ko na yung panliligaw sa kanya. I'm happy for you. Thanks. Ikaw, ano nga pala yung sasabihin mo? Wala. Hindi na yun importante. Akala ko pa naman may nakilala ka na ring bagong love interest. Actually, meron. Kaso parang one-sided love lang Parang hindi naman niya ako gusto. Nako, wag mo nang ituloy yan kung ganon. Baka masaktan ka lang ulit. Sana nga hindi ko na lang tinuloy. Huwag mo sayangin yung efforts natin. Piliin mo yung lalaking hindi nasasaktan ng puso mo. Noted. Isasaksak ko yan sa utak ko. Alam mo Ciara, ang wish ko para sa'yo, makahanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Yung hindi ka naiiwan tulad ng ginawa ng ex mo sa'yo. Sana nga. Sana nga. Papa Dudut, kung may award ceremony lamang ng gabing yon ay siguro'y nanalo na ako ng Best Actress Award. Nakaya kong magpanggap na masaya ako para kay Nick kahit na nasasaktan ako. Tama nga ang sinabi ng kaibigan ko, panibagong heartbreak lang ang papasukin kasama si Nick, Papa Dudut. Sana'y nakinig na lamang ako sa kanya at hindi ko naman po kasi nakalang mai-in-love ako kay Nick. Sobrang confident ko noon na hindi mangyayari yon pero sa huli ay matatalo lang din pala ako. Wala namang dapat nasisihin sa mga nangyari kundi ako lang din. Aware ako sa mga consequences na pwedeng mangyari pero pumayag pa rin ako na maggamitan kami. Isa pa ay may usapan kami ni Nick na bawal ang ma-in love sa bawat isa pero ginawa ko pa rin yon. Sa huli ako ang talo. Nakapag-move on ako mula kay Allen pero back to zero naman ako dahil naman kay Nick. Ang masakit pa nito ay
magmo-move on ako mula sa isang relasyong wala namang label at hindi naman totoo. After maghiwalay ay sinubukang i-retain ang connection naming dalawa, Papa Dudut. Pero ako na po ang lumayo. Alam ko kasi na sasaktan ko lang ang sarili ko kapag patuloy ako nakipag-interact sa kanya. Mahabang panahon ang lumipas bago ako tuluyang nakalimot. Pero Papa Dudut, mahirap kalimutan ang isang tao lalo na kung isang bagay ang iniwan nito sa iyo na araw-araw magpapaalala sa kanya. Buntis po ako ngayon at si Nick ang ama. Hindi ko po alam sa ngayon kung ipapaalam ko ba sa kanya ang totoo lalo't balita ko ay may current girlfriend na siya sa ngayon. Ayaw ko rin naman pong makasira ng relasyon. Sa ngayon ay isosolo ko na lamang muna ang lahat habang inaayos ko ang buhay ko pati na rin ang magiging baby ko. Ito na po ang ending ng story ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pag-share ng kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ciara. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.